por dos sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Muling ipinagpatuloy ng House Tricom ang investigasyon sa talamak na fake news at disinformation na ayon po sa Kongreso ay umabot na sa critical na level at seryosong banta sa demokratikong pundasyon ng bansa. Sa hearing kahapon na bunyag na ang kontrobersyal na polvoron video, isang digitally manipulated clip na maling inilalarawan ang Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng cocaine ay isa lamang peke. Ngunit bahagi daw po ng calculated plan para i-discredit ang administrasyon. Sa pagharap ng social media personality na si Vincent Cunanan, mas kilala bilang Pebbles, inginuso nito si Attorney Harry Roque na nasa likod ng polvoron video at isa sa orchestrator ng pagpapakalat ng deepfake na video, bahagi para ibagsak ang Marcos administration. Duda naman si Attorney Roque sa kredibilidad na nitong si Pebbles at kinwestiyon ang motibo nito na anya ay nabubuhay dahil sa online selling at paggawa ng controversial na content na mapagkakakitaan. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Yon. Today is a holiday. Really? It's not a fake news, ha? Hindi ho fake news yan. Totoo pong holiday ngayon. Double pay. Yan, ha? Kaya, mother,
Umorder ka na, mother. Umorder ka Mother. na. Bilisan mo, ka na. bilisan mo. Bilisan mo. Bago pa mag-expire itong offer na to. Bago pa magbago ang isip ni Kumbatsero. Order ka na, ha? At holiday ngayon dahil double pay tayo ngayon. Ayan. Pwede tayong mag-almusal ng masarap. Ayan, ha? Ganun naman talaga eh. Kapag ikaw nagtatrabaho at nagsisikay, paminsan-pinsan pwede mong i-reward kahit ang iyong sarili. Yan, diba? Tama naman. Kaya ka nga nagsisikhay eh. Sabi nga nila, nagtatrabaho ka para mabuhay. Ayan. At ang bahagi ng buhay ay magkaroon ng pahinga. Pahinga at ng enjoyment. Masarap na buhay. Ayan. Kayo ho ba, saan nyo gugugulin? Saan ninyo gagamitin ang holiday ngayon? Yung iba palagay ko sa mga mall, magpapalamig sa mga mall sa sobrang init ng panahon ngayon. Maganda aircon ngayon sa mga mall. Kaya manda na ang mga mall na yan. Lakasan na ninyo ang inyong mga aircon. Siguradong dadagsain kayo ng ating mga kababayan. Kapag ganito bang holiday, bawal mangampanya, Kumbatsero? Hindi. Hindi. Pwede. Ayun. Bawal lang yata, Kumbatsero. Kung tama yung intindi ko kay Chairman. Kay Chairman Benjamin Abalos Senior. Hindi, napalitan na si Attorney George Garcia. Ang napakasipag at napakaagang gumising. Halos hindi na yata natutulog. Oo nga kaya hindi na lumalaki eh. Matutulog ka sa hapon. Attorney, si-siesta ka. Siesta. Paminsan-minsan. Yung sabi niya, yung Webes next week, 17, 18, ayun. Yan ang mga bawal. Bakit naman? Parehas lang naman na pula yan sa kalendaryo. Yung 9 ngayon, pula sa kalendaryo. Pwedeng mangampanya. Yung 17 at 18, pula rin sa kalendaryo pero bawal na. Yun na Kumbatsero yung tinatawag na pangingilin. Pangingilin para kaya bawal mangampanya. Sabihin, para din naman sa mga kandidato yun. Makapahinga naman din kayo. Makapahinga din naman kayo. Oo. Siguro ang dahilan dyan kapag ganyang nangingilin ang tao ayaw natin na magpalaganap ng mga kasinungalingan. Yan. At na mga kung ano-ano mga... Bakit kasinungalingan ba yung sinasabi ng mga kandidato? Hindi naman lahat. Sabi nga yung mga nangangako todo-todong pangako. Lahat pinangako. Narinig ko tuloy si Mayor Vico Soto. Ang pangako ko, hindi ako mangangako. Ayun. Ganun sana. Ang gagawin lang yung talagang mga bagay na pwedeng gawin. Masama yung overpromise. Kaya nga. Masusumbatan kayo eh. Kayo man. Sa atin man din, mga butante. Kapag dapat marunong tayong mag-analyze ng mga pangako. Kahit ba yan may background pa ng pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Kahit may ganun pa i-analyze ninyo, titingnan nyo din ang yung mga pangakong yan. Matatawa ka sa kandidato Kumbatsero Ito, kung mapapansinin lang din kayo. Kandidatong nakaupo sa pwesto, nakakatatlo o 4 o 5 termino na. Pag sumigaw yan, alam mo sinisigaw, iboto nyo po ako para sa pagbabago. Abit talagang tarot. Isip-isip, isinisigaw niya pagbabago. Pang 77 termino na niya. Pagbabago pa rin. Dapat hindi na siya iboto para magkaroon ng pagbabago. Kaya nga, hindi na kinilabutan tong mga tinamaan ng mga. So kapag ka po ang parang sa ako lang yan, parang sa mga scam lang yan. Kapag ka ang pangako ay too good to be true, then it's not true. Ulitin natin. Kung ang pangako'y too good to be true, ano ba sa Tagalog yun? Pangakong hindi makatotohanan, hindi ka panipaniwala, hindi ho totoo yan. Yun. Doon pa lang, ibase na ho ninyo ang inyong paghatol, ang inyong pagdedesisyon. Yan. Ang mga kumbasero
Bombero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. Sabi ng iba nating mga kababayan, hindi, masokista ako eh. Ano ba yun? Masokista ako eh. Ibig sabihin ng masokista? Gusto ko para akong nilalatigo ako nung sadista eh. Sadista. Yung bang alam kong pinahihirapan? Alam kong pinahihirapan, alam kong niloloko na ako pero okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Yun na nga. Kaya nga sasabihin sa atin ng mga nanonood sa atin, you deserve what you have. Yung kung ano daw, meron tayong klase ng politika o gobyerno, tama lang daw para sa atin yun. Talaga. Kapag ganun ang takbo ng pag-iisip natin. Kapag ka ang mga namiminuno sa gobyerno, lalo na yung nabigyan na ng tsansa, ayaw tayong maging matalino. Ayun. Ayaw tayong matuto. Ayaw tayong magising. Ayaw tayong magkaroon ng pera. Pinananatili tayong mahihirap para tayo asa lang ng asa sa kanila. Yun, sila po yun. Ano yung sinisigaw? Pagbabago? Pagbabago. Yun, mapagbibigyan mo pa eh. Halimbawa, yung bagong anak, halimbawa, anak, na bago pa lang papasok sa politika, kahit na yung kanyang mga buong angkan ay nasa politika na, mapagbibigyan mo pa yun eh. Parang ang tinitira nun, sarili niyang pamilya eh. Tama. Pagbabago! Sabi niya, pagbabago! Parang ang inuupakan niya, yung magulang niya. Mga magulang niyang nasa gobyerno na. Mapagbibigyan mo pa yun eh. Di ba? Dahil baka nga dito sa batang ito, sa bagong ito, makakita tayo ng pagbabago. At totoo ka doon, Kumbachero, meron tayong mga naranasan na at nakita na yung magulang ay medyo tahiran. Going straight. Going straight na paliko-liko. Going straight na parang sawa. Parang sawa. Pero nung ang nagkaroon ng tsansa ay yung anak, gumanda yung pamamahala sa kanyang lungsod. Meron ganon. At nung nakikialam nga yung magulang, ayaw niya na makialam magulang niya. Huwag ka, tay, tapos na po kayo, ako na bahala dito. At yung tatay ang galing sa, yun ang mayor. Yung anak ay babae, yun ba yun? Hindi naman. Iba yan. Kasi pareho naman sila nung tinutukoy mga. Meron talagang ganon. At maswerte pa rin yung lugar na kung merong ganyan at nakakatikim sila ng pagbabago kahit na papano. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pero ito talagang kampanya laban sa fake news. Dapat talaga nating tinututukan ito at pinagtutulong-tulungan sa sobrang grabe, sa sobrang nakakapagnalit, Kumbachero, na makakita ka ng ganyan mga fake news. Pero imong pati ang Philippine Coast Guard ay siraan at sabihin sila ang nangaapi sa China. At ang naglalabas nun, Pilipino. Ay talagang mapapamura ka kapag talagang magngangalit ka at magngingit-ngit ka. Biro yung mga kababayan natin, Pilipino mismo, ang maglalabas ng ganong mga fake news. Buti sana kung totoo eh. Kung totoo, sige, kung totoo yan eh. Kung totoo namang nangyari. Kung ang barko natin ang nambabangga sa mga barko ng China. O kaya tayo ang nambobomba sa kanila. Water cannon natin ang mga Chinese. Kung totoo talaga yun, sige, ilabas natin. Totoo yan eh. Impormasyon yan para malaman ng lahat eh. Ang problema, hindi eh. Hindi. Ang kabaliktaran eh. Ang masakit nun, Kumbachero, kung ano yung propaganda ng China, yun ang kinakanta mo. Kaya tuloy yun ang pinapalaganap mo. Naniniwala tuloy ako dun sa na sila ay pinopondohan eh. Pero di ba may impormasyon na panoon na tinraining sila ng ilang mga vloggers at mga kung sino-sinong nag-online ang nag-training pa sa China para dyan. Tama, diba? Pati yung paggawa ng mga shorts. Paggawa ng mga ano. Yung pinag-aralan yung algorithm. Kaya nga eh. Tinan mo, yan. Pero matapos, sus Mario. Masakit yun. Masakit pakinggan yun, lalo na kung sarili mong lahi, sarili mong kababayan, ang gumagawa ng ikasisira ng sarili mong bansa. Especially kung ang pinag-uusapan po dito ay
territorial integrity. Kaya madadagukan mo talaga eh. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yun lang video mo, kumbachero, yung video mo na ang galing mo mag-English dun eh. Talaga, gulat nga ako. Napahanga ako ron eh. Aba, sabi ko si kumbachero ba? Iba ako eh. Umayos pa ako ng Siya upong ba talaga to? Umayos pa ako ng upong ano. Napaniwala ako eh. Napaniwala ako. Lalo pa, pumasok din si boss RSA. Maniniwala ka ba, kumbachero, na ako'y muntik niyang maniwala? Kinanap ko na yung wallet ko eh. Sabi ko, asan ba yung wallet ko? Magkano ba pera ko dito at makapag-invest dito? Si Dax Lucas nga, nag-message sa akin kahapon eh. Pwede raw ba siya mag-umpisa ng investment na $500? Para pa lang si Dr. John Seneca yan eh. Ipinadala pa sa akin at interesado raw siya na mag-invest. Kaya nga isip-isip niya, ang gagaling po ng mga gumagawa ng mga deepfake ngayon. Pwede mo ba ipakita yan, Mother? Yung video ni wag, kumbachero. Wag. Alam mo kung bakit wag? Ito masama loob ko dito, buti humarap na tong si Facebook eh. Ito po, nagsalita sa Kongreso itong si Meta Platforms Director of Public Policy, Rafael Frankel. Si Rafi. At ito pong si Meta Head of Law Enforcement Outreach, Rob Abrams. Si Rob. Ito yung dalawang to. Andiyan pala. Dumating pala eh. May sama ako ng loob dito eh. Bakit? Isip-isipin nyo, yung tungkol sa sinasabi ni kumbachero na deepfake na yan, kalokohan na, walang yaan. Niloloko yung ating mga kababayan, lumalaganap. Nag-post ako, kumbachero, sa aking Facebook page. Nag-post ako. Pagkatapos, kumbachero, nagbabala ako sa ating mga kababayan na huwag maniniwala dito. Nagbabala ako. Alam mo, ako pinarusahan ng Facebook. Ganon? Ikaw daw ang fake? Pinakita ko na itong nagpapalaganap nito para ma-appreciate nung followers natin. Itong nagpapalaganap nito, nilagyan namin ng warning, etc. Isip-isipin mo, kumbachero, kami ang ni-restrict ng Facebook. At ano daw dahilan? Violation daw ng community standards. Sabi ko, ano ba ang klase nitong ano ba nangyayari dito sa Facebook? Ikaw na nga ang biniktima. Ikaw na nga ang ginawa ng masama. At ngayong ikaw ang ginagamit sa kabuktutan. At nung binabalaan mo ang mga kababayan natin na huwag baka kayo mabiktima ng mga scam na yan. Ang ni-restrict kami. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Kaya nung nakita ko to sa TV, gusto kong lusubin eh. Wag. Lulusubin niya, sabihin ko, you want some coffee? We have Katuning's Barako Latte. Could you spare me some dime? Nakakita lang ng kano eh. Would you spare me a dime? Hindi, talaga natatawanan tayo dito, pero alam nyo, ang Facebook, tama si kabayan eh. Ang Facebook, unang-una na, ang kayang-kayang sumansala ng fake news. Sila talaga dapat. Tulad nung deepfake na yan, kumbachero. Bumaba na yun, bumagsak na take down na yung iba. Tuloy-tuloy pa rin yung mga bago. Pareho din naman ng content. Sunod-sunod na lumalabas sa akin. Alam mo kung bakit, kumbachero? Sapagkat sponsored. Ayun nga, nagbabayad sila. Nagbabayad sila kanino? Tanungin nyo kung kanino nagbabayad. Kanino? Sa Facebook. Sa kanila mismo. Sa Facebook mismo. Kaya yung mga picture ni Rafael. Si Rafael saka si Rob. Dapat po ay malalaki pala, kumbachero, malalaki kaya nga medyo nagbago isip ko. Sabi ko pagkakapihin ko na lang. Hindi po ba, mga kababayan, dapat ang Facebook mismo ang maging sila mismo. At pag may nagreklamo na ng ganun, dapat tingnan nila. Action na nila. Ang sinasabi nila, kumbachero, siyempre humingi na ako ng tulong, pati nga sa abogado humingi akong tulong. Ang sinasabi ng Facebook, sapagkat wala ka namang makausap na tao system. So pag nasagap nila, halimbawa yung binanggit nga natin na warning, nag-warning tayo sa ating mga kababayan na huwag maniniwala dito. Abay, lumilitaw, ako daw yung nagpapalaganap nun. Abay, sabi ko, yun talagang nagpapalaganap ng fake news.
ang tuloy-tuloy sa kanilang at saka itong deepfake, tuloy-tuloy sa kanilang kawalangian, kami na nagbabala na biktima at nagbababala sa ating mga kababayan para di mabiktima, sila pa yung pinarusahan ninyo. Holiday na holiday. Nakakapag-init na ulo Parang yung fake news mismo kung batsero Di ba yung fake news? Halimbawa, si Maharlika. Fake news si Maharlika. Ang dami sinasabi niya fake news. Pero ang dami-dami nating mga kababayan nanunood at naniniwala kay Maharlika. Kaya nga. Kahit puro kasinungalingan ang sinasabi. Kaya talagang tama yung binasa mong headline, yung pambungad kong batsero. Umabot na sa critical na antas at seryosong banta sa Democratic Foundation ng bansa. Itong paglagana po niya ng fake news. Humahataw sa komentaryo. 2x2. Beno! Ang tunggak na oras, 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga, kumpatsero. ACS Balita, susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bilang ng mga tambay bumaba sa 1.9 million nitong nakarang buwan ng Pebrero. Pananagutan ng Meta sa pagkalat ng fake news, iginiit sa pagdinig ng Kongreso. Kontrobersyal na congressional candidate sa Pasig, muling inisyuhan ng panibagong show cause order ng COMELEC. Tulong sa mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, tiniyak ng Malacanang. Investigasyon sa bumagsak na fighter jet ng Philippine Air Force sa Bukidnon natapos na. 20 Pinoy crew ng isang cargo vessel iniimbestigahan sa 2 toneladang cocaine. Naku po. Ang tindi nito, nalulan ng barko. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa ating mga balita, ACS Good News. bumaba raw po ng 3.8% ang bilang ng mga Pinoy na tambay o walang trabaho noong buwan ng Pebrero. Ito ay batay sa report ng National Statistics Office. Ang kanilang chief na si Dennis Mapa na nagsabing ang mga taong walang trabaho edad 15 pataas ay bumaba sa 1.94 million sa ikalawang buwan ng taon. Ayon kay Mapa, mas mababa ito kumpara sa 4.3% o 2.16 million na naitala noong buwan ng Enero. Maging ang underemployed o mga manggagawang hindi napasusweldo ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan ay bumaba rin sa 10.1% mula sa dating 13.3%. Iginiit ng Batikang journalist at dating Vice President na kabayang Noli De Castro na may pananagutan ang mga social media platform gaya ng Meta sa pagkalat ng fake news. Sa kanyang pagdalo sa investigasyon ng House Tri-Committee laban sa fake news at disinformation, tinanong ni House Assistant Majority Leader J. Kong Hoon si De Castro kung sino ang dapat maging responsable sa pagkalat ng maling impormasyon sa social media platforms. Sinabi ni Kabayan na hindi lang responsibilidad ng social media personalities ang pagbabantay sa mga content dahil malaki rin ang responsibilidad dito ng mismong platform. Tama! Ikinwento rin nito na kahit ang tulad niyang mamamahayag ay ginagawa ng fake news gamit ang deep fake
at Artificial Intelligence at kung sila namang mga journalist ang nakagawa ng paglabag sa Code of Ethics ng KBP, mismong ang kanilang kumpanya ang nagdidisiplina sa kanila. Kami ay maswerte pa ng katulad namin personality. But ang kawawa ay yung walang means para maharang kaagad nila ang mga fake news na lumalabas against them. Kanina tinanong po ni Congressman Acop kung may responsibilidad ba ang Meta at Facebook sa mga ganitong klaseng kumakalat na fake news. Tingin niyo po ba, kabayan, merong responsibilidad ang Facebook at Meta sa mga ganitong klaseng fake news na lumalabas at nakakaapekto, lalong-lalo na sa buhay ng mamamayan? Opo, naniniwala po ako doon. At naniniwala din akong negosyo ito eh. Pati na po sa mga vlogger, kaya sila naingganyong mag-vlog, ay dahil sa kumikita rin sila. Aminin natin, huwag na tayo maging hipokrito dito. Pati ang Meta, alam naman nila yon, negosyo nila yon eh. Ang tinig po ni Kabayang Noli Di Castro habang tinatanong ni Congressman J. Kong Hoon na kaboses ni Greco Belgica. Talaga. Alas 6:35 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Panibagong show cause order ang ipinalabas ng Commission on Elections laban kay Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ian Sia. Muling pinagpapaliwanag si Sia dahil naman sa kanyang pahayag tungkol sa physical appearance ng kanyang babaeng assistant. Naku po, inang. Hindi pa tapos. Hindi pa man lang nakasasagot yata doon sa una. Eto, may nasundan ka agad. Matatanda ang naglabas ng show cause order ang COMELEC para kay Sia dahil sa bastos niyang biro tungkol sa mga single mother. Ilang grupo na rin ang humiling upang i-disqualify at ipadisbar pa si Sia dahil sa kanyang ginawa. Kahit na ito'y humingi na ng public apology. Git ng mga grupong nagrereklamo kay Sia, hindi sincero ang paghingi ng paumanhin at hindi naman lahat ng bagay ay kinalilimutan na lamang matapos ang simpleng sorry. Alas 6:36 ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Inatasan ng Malacanang ang mga ahensya ng pamahalaan na tutukan ang pangangailangan ng mga lugar na apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, nakahanda ang tanggapan ng Pangulo na maglaan ng karagdagang pondo para sa mga lokal na pamahalaan na nangangailangan lalo na sa bayan ng La Castellana. Tuloy din ang pagbibigay ng serbisyo ng DSWD bilang tugon sa utos ng Pangulong Marcos. Ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo, ang DSWD po ay hanggang sa ngayon po, ngayong April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay closely coordinating po sa mga affected local government units. Ang tinig ni Yusek Claire Castro. Sa ibang balita, walang technical o mechanical failure na nangyari sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan, Bukidnon noong Marso 4. Ito ang lumabas sa investigasyon ng Philippine Air Force hinggil sa aksidenteng ikinamatay ng 2 piloto. Sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, environmental factors ang pangunahing dahilan ng insidente. Partikular na rito ang panganib ng pagbiyahe sa gabi at paglipad sa bulubunduking lugar. Lumabas din sa investigasyon ang operational risk na dala ng komplikadong operasyon ng maraming sasakyang panghimpapawid sa isang combat mission. 20 tripulanteng Pinoy ang iniimbestigahan ngayon ng South Korea matapos mahulihan ng 2 toneladang cocaine ang sinasakay nilang Norwegian flag cargo vessel na MV Lunita. Ayon kay DMW, Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, nadiskubre ang mga kontrabando sa engine room ng barko.
Sinabi ni Kakdak na tinutulungan na ng isang abogado na ibinigay ng kumpanya ang mga Filipino seafarer habang may ibibigay din na abogado ang Philippine government para tulungan ang ating mga kababayan. Naghahanda na rin ang DMW na makipag-ugnayan sa mga pamilya ng tripulante. Ayon sa ulat, halos 50 o higit 50 kahon ng cocaine ang natagpuan sa engine room at ito ang pinakamalaking nahuling droga sa South Korea. Bago dumating sa South Korea, nagkaroon ng stopover ang MV Lunita sa Mexico, Ecuador, Panama at China. Susunod! Dito mo! Malacanang may payo daw kay Senator Amy Marcos. Opo, ano kaya ere? May kinalaman kaya ere sa survey ratings ni Senator Amy? Baka tutulungan. Oo, baka tutulungan. Layo. Tutulungan kaya. Layo eh. At ano itong payong ito? Magpayo nga kayo! Aba. Yan! At meron pang, ito palang isang janitor dyan sa NAIA. May napulot na naman. Aba, siya na naman. Siya na naman. Itong dati pang nakakapulot at nagsosole. Dapat siguro maging, General Manager. General Manager na. Nang NAIA ito. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Pinayuhan ng palasyo si Senator Amy Marcos na mag-imbita ng marami pang international law experts sa mga susunod na pagdinig ng kanyang komite hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer, Presidential Communications Office Undersecretary, magpayo nga kayo! Ayun. Siya pa yung anchor nung programang yun dati. Hindi, si May Valle Sinis. Tsaka si attorney, si Dean Amado Valdez yun eh. Iba title ng programa nun ni Attorney Claire eh. Yung Di Campanilla. Usapang Di Campanilla. Ayon kay Yusek Claire, mahalaga na hindi lamang isang pananaw ang marinig ni Senator Amy upang mas maging malinaw ang kanyang pangunawa sa issue. Ipinunto pa ni Castro na kung isang eksperto lang kasi ang maririnig, hindi nito mababalanse ang pag-unawa at usapin at maaaring magdulot lamang ng kalituhan. Balita tayo, kumbachero. Alam mo naman, pambihira lang sa ating mag-report si RH14, Let Narciso. Gumising ng maaga, si Let. Isang karangalan. Isang karangalan. Isang karangalan na tayo ay pinansin. Sapagkat meron nga palang walang pasok ngayon. Holiday ngayon. Meron daw pong mensahe ang Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng Kagitingan. Ano ba ang mensahe ng Pangulo? RH14, Let Narciso. Kamilet! Katunying Jerry, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sambayan ng Pilipino sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang kabayanihan ng mga Pilipinong sundalo, partikular na ang mga nagtanggol sa bataan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Pangulong Marcos, ang araw na ito ay alay hindi lamang sa mga mandirigma ng bataan, kundi sa lahat ng Pilipinong nagpakita ng katapangan at pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan. Ang kanilang kwento ay patuloy anyang nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino para ipagpatuloy ang mga nasimulang adhikain na pangalagaan at paunlarin ang bansa. Binigyan din ng Pangulo
na ang kagitingan ay hindi lamang nasusukat sa lakas at tibay ng loob sa panahon ng pagsubok, kundi maging sa mga simpleng gawa ng kabutihan, malasakit at pagkakawang gawa na nagdudulot ng positibong pagbabago sa lipunan. Kaya naman hinimok nito ang bawat Pilipino na tularan ang mga bayani sa pamagitan ng pagsusulong ng mga adhikaing magpapabuti sa buhay ng kapwa. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Alas 6:48 ang ating oras. Samantala, biyahing Bicol at Visayas sa isang bus terminal sa Pasay. Aba, fully book na. Nako. Para sa Holy Week. Ang aga nyo, ha? Ang tindi nyo. Agang nagbubuk, ha? Para kayong si Kumbatsero, ang aga nagbuk. Nyo, ha? Para kayong si Kumbatsero. Mother, alam na this. Alam na. Uy, nauna ako magkasakit, ha? Eto na report ni RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry, sa tuwing wala na rin mabook na ticket ito sa DLTV Bus Terminal, Pasay City para sa Semana Santa o sa Holy Week. Ayon sa ticket seller na si Jonalyn D. Maano, fully book na yung mga biyahe nila mula sa April 13 hanggang sa April 18. Pero kung magkakaroon naman daw ng dagsa ng mga walk-in o yung chance passenger sa mahal na araw, naghahanda yung bus line na mag-deploy ng mga karagdagang booth para i-accommodate yun yung mga mananakaya. Sa ngayon, may mga nag-walk-in ditong pasahero para magpabook sana ng ticket. Pero nang masabi ang fully book na ay nagdesisyon na lamang yung ilan sa kanila na pagkatapos na lamang ng Holy Week umuwi ng lalawigan, habang ang iba naman nagbabagkasakali sa ibang terminal. Nagpapatupad itong bus company ng limitasyon sa mga bagahe ng pasahero upang masiguro ang ligtas na paglalakbay. 2 hanggang 3 personal baggage lamang yung papayagan na dalhin ng bawat pasahero, habang yung mga excess baggage naman ililipat na doon sa cargo bus. Pinapayagan yung refund sa loob ng 24 oras mula sa petsa ng biyahe, pero meron ng 20% penalty yan. Pwede rin namang magparibok yung mga mananakaya. Pinapayuhan naman ng DLTV yung mga pet lover na babiyahe sa Semana Santa na ilagay sa tulungan o cage yung kasama nilang alagang hayop. Dapat din nakadaya, pero yung mga yan at may bayad na pamasahe kada pet cage o yung upuang okupado ng kanilang dalang alagang hayop. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Minuto na lang, alas 7 na. Ay, ka Jerry Labasan, magandang morning. Kumusta ba si Tita Beth? Sana'y malakas pa rin at nakakapag-zumba pa. Ganon din kay Boss Eric Dimac. Eric Dimaculangan dyan sa Philippine Ports Authority. Dapat ang libreng vapor dyan. Ano bang may event ba dyan sa PPA ngayong araw ng kagitingan? Si Mate Andy De Los Reyes, sabi niya, pakigreet naman ng happy birthday. Ayan. Ang kanya daw riding buddy na si retired Major General Ringo Licop. Hi, General Ringo Licop, happy birthday. At magandang morning kay Kuyang Opet Velasquez. Kuya Opet, kumusta naman? At magandang morning kay ating Ay ng Chooks to Go. Oy, ating Ay. Happy birthday. Happy birthday. Birthday ni Ay ngayon. Ano bang handa ngayon? Chooks to Go? Siyempre naman. Masarap daw to kahit walang sauce. Yung with pepper roast. With pepper roast. Ng Chooks to Go. Yun ang mas gusto ko kung bachero. Kaysa dun sa, yung isa kasi medyo matamis-tamis. Mas gusto ko tong medyo may konting anghang. Talaga naman. Maraming mahilig sa maanghang Pampagana. Pero wala pa ring panalo, wala pa ring tatalo sa longganisang may tinik.
Ay, oo yung naman.ganisang may toothpick. May toothpick. Namimiss ko na ngayon. Tagal ko na din nakakain. Ng Alaminos. Nakikilala mo ba si Els Bartolome? Ay, hindi ko malilimutan yan. Yan ang magpapaalala sa'yo ng lasa ng longganisang Alaminos. Saka si Kong Nani Braganza dyan sa Alaminos. Meron silang party list di ba? Ano alam ng party list nila? GP. Galing sa puso. Galing sa puso. Iba yun. Sabi nga nila, kay attorney JP Padjernos yun. Kaya sabi niya ni Congressman Angelo Palmones, ang gagawin mo lang kapag ka nasa presinto ka na, itataob mo kagad yung balota mo. Hanapin mo kagad yung GP party list. Yung party list, GP party list. Tapos ay itihaya mo na uli. Tsaka ka na bumoto ng iba pa. Yun ang bili ni Kong Angel Palmones. Hindi, ibang party list daw yung kay Nani Braganza. Ay, diba? Action agad yata yun. Action agad? Siguraduhin mo tayo. Greg, alamin mo nga kung ano yung party list ni Kong Nani Braganza. Baka magkamali pa ng iboboto. Si Rocky Nazaren. Si Rocky, baka iba maboto mo ha. Ay, si Pinuno, action dapat. Ayun, action dapat ni kung nakalimutan namin kasi mother yung lasa ng longganisang Alaminos kaya ganun ganun lang yun. Ayan action dapat pala. Kabibilis na mga taga. Yung Batang Quiapo. Yung Batang Quiapo party list din. Wala ba kayo dyan? Wala bang picture dyan? Yung mga vendors naman din ang mga vendors. Saka mga taga. Baka magtampo. Teka muna, yung bang Batang Quiapo nire-represent nyo ba pati nagtitinda ng pampalaglag dyan sa may tabi ng simbahan? Wag yun, bawal yun. Wag yun, dapat yun pinapatigil nga yung mga ganun Di ba, Romy Makatwal? Kumusta ba? Nasa ka ba ngayon na Romy Makatwal? Si Senator Lito Lapid pala, si Supremo, si Pinuno ng Batang Quiapo ay may gagawing motorcade sa Cavite. Bukas daw ito, Mother. Mga Caviteño, abangan nyo daw si Sinatanggol, kasama si Coco Martin at si Supremo dyan sa Cavite para sa kanilang gagawing motorcade bukas. Meron ding kumbachero, itatayo pa lang, hindi pa na itatayo, party list, Iskopero. Ang number 1 nominee niyan, kumbachero, ay si Snow Badwa. Snow Badwa, laging nakaka-scoop sa sports. Ayos. Pero hindi pa na-i-register yan. Hindi pa, i-register pa lang natin. Snow, basta't scoop, bagong balita sa sports, Snow Badwa po lamang. Bachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Dahil ngayon po ay araw ng kagitingan, dapat pinaparangalan at kinikilala natin ang mga magigiting na mamamayang Pilipino. Yun. Tulad nitong isang janitor ho dyan sa NAIA. Ewan ko ba't ba ito lapitin ng mga mapupulot. Nakapulot na naman, natatandaan nyo ang pangalan ni Ronald Gadayan. Si Ronald Gadayan na binansagan ng si Honesto. Si Ronald Honesto Gadayan. Yan. Dahil hindi lang not once, not twice, but many times. Na nakakapulot at isinosole. At hindi lang pangkaraniwan kung batsyero yung baka mga 50 million. Hindi lang basta-basta mga 10 piso o daang halaga o libo. Milyon. What? Milyon na. Si Ronald Gadayan, kausapin nga natin na maikli. Ronald, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying ito. Magandang umaga po kay Ka Tunying at Ka Jerry Baha at sa mga sanay kinig at nanonood sa mga DCRH po. Ronald, meron ka na namang napulot? Opo, yung isang araw lang po, bali April 7, 2025. Nitong Lunes. At po, malit siya na bag na malit lang. May pera siyang 44,000, may alahas, may mamahaling cellphone at cheque. At nakuha rin po kahapon, nakuha rin po na may-ari kahapon na may papel po siya. Natutuwa kasi sa kakamadali niya, naiwan niya yung
mga passport at saka pera. Hindi niya akalain namin kasi marami na pong naiiwan sa mga airport na hindi minsan namin nakukuha, minsan pasero din po nakakuha. At kasundan pa ng 100,000 na nasa sobre, pera po siya cash, nawawalis ko habang, nawalis ko po habang nag-release po ko. Kailan naman yan? Surain pala pera. Kailan naman yan? Ronald, kailan naman yan? March 27. Ibang araw naman. Ibang araw. 100,000. 100,000 sobre. Pera nasa sobre mismo? Opo, cash po siya, cash. Isang pangalan. Paano yun? Ko po siya. March 27, 2025. At kasundan pa ng isang alahas na naiwan sa loob ng CR at 300,000 cash na pabigat. Nakuha rin po siya ng galing Japan. Yung February 27, 2025. At yung huli po, yung December po, 5,000 pesos, 2 bracelet na nagkakalaga ng 200,000 pesos. Tapos ito lang po, yun lang po yung mga nahuling previous. Kasi yung mga nakaraan po, nasa 6 million na po lahat na ibabalik ko po. Tingnan mo nga, nakaka 6 million ka na. Ang yaman mo na pala, kung yun lang lahat binulsa mo, ano? Opo, kung nahanap lang po may bahay, lupa na ako, napag-aral ko na yung mga anak ko, tsaka lahat nakuha ko na po siguro lahat ng pangailangan ko sa buhay dahil sa isang gado na ako sa airport, 16 years na po ako, isang kahit saan ko dahil sa hirap ng buhay, hindi po ako nakapag-aral dahil sa hirap po yung mga magulang ko, tsaka ako rin po. Pero yung ginagawa mo na yan, Ronald, ay hindi matutumbasan ng salapian. Mahirap maghulma ng katulad mo na isang tapat na Pilipino. Ronald, ito bang lahat ba na yun ay naisoli naman sa mga may-ari? Halimbawa, yung nawalis mo ka mong cash na 100,000? Opo, bali nasa Luzon po na po, bali may papel po yun na naibigay na po. Hindi ko lang kung nakuha po kasi naawa po ako pag na po sa mga OFW kaya mga pasero, tatanong sa akin kung may noon pa, may mga nakaraan pa na sabi ko baka sana ako naka-upload kaya nagkataon naman po na na may ganun ang pangyayari. Kaya natutuwa ako at nagagalak na wala sa akin ito ibabalik ko. Sana nga po makuha po siya. Sigurado po ng OFW na pinaghirapan niya yung pera na yun. Totoo yan. Ganung halaga. Nakakaano po na may balik po sa kanila. Hindi ka ba, doon sa mga pagkakataon na yan na nakakapulot ka, hindi ka ba nag-iisip na ang dalas na nito siguro para sa akin na ito? Hindi mo ba naiisip yon, Ronald? Kung tutusin po, kailangan kong pera dahil sa puro ko sa loan, wala akong natitira sa sahod ko. Kailangan ko po ang pera para sa mga pag-aaral ng mga anak ko, pero hindi ko pa naisip na gawin nyo kasi sabi nga ng magulang natin, wala kayong kayamanan o perang ipamamana namin sa inyo. Yung kabutihan nga lang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Yun ang pinaka-dapat na dapat natin na ipinamana sa amin. Na yun nga po, ngayon ginagawa po namin na gumawa kami ng tama. Kung ano meron kayo, yun lang. Tapos kung may kailangan kayo na dapat pagpagurin nyo, pagpawisan nyo, yun lang po. Ay, napakaganda niyang itinuturo mong yan sa iyong mga anak at sigurado ikaw ay magiging role model, magandang role model ng iyong mga anak. So ikaw ay 16 years na dyan na janitor dyan sa NAIA, Ronald. Ikaw ba ay regular employee ka ba? Ay, hindi po. Bali, agency lang po ako. Bali, dati ako nagtrabaho sa gobyerno. Ginawa ko yung GOP. 8 years. Ngayon, agency po ako. Bali, 2007 po ako nagpunta. Kaya, alas 16 years na po ako nagkatrabaho bilang janitor po. Ganun ba? Kung hindi, pagka papaalam natin kay Secretary Vince Dizon, pupunta si Secretary dyan sa Webis Yan, tama-tama. Dapat pala makatagpo mo si Secretary. Pwede ba? Ikaw ba, hindi ka ba busy sa Webis, Ronald? Ay, hindi pa. Nandito po ako malapit sa nangungupahan po. Bali, panghapon po ako. Anong terminal ka nga pala? NAIA Terminal 2 po. Terminal 2. Domestic. Domestic. So, sige, i-endorse ka namin kay Secretary Vince Dizon. Hindi ka ba nabibigyan ng reward sa mga mga nakukuha na iso sa uli mo? Yung
sa akin lang po, importante po na ibalik sa kanila. May mangilang-ilang, pero lahat po kasi karamihan tinatanggihan ko. Sabi ko sa sarili ko, gumawa ako ng kabutihan, hindi ako naghihintay po ng kapalit. Kasi mas masarap yung nakakagawa ka ng kabutihan na wala siyang kapalit. Kasi bukod sa loob po, tsaka sa puso ko na may balik siya na walang pangangailangan o pag-iisip. Walang iniintay na kapalit. Walang bayad o inihintay na kapalit. Pero yung iba, Ronald, hindi naman bilang bayad. Hindi kasiyahan din nila na magbigay dahil naibalik yung kanilang pinaghirapan. Okay ba sa iyo yun? Nakatanggap ka ba ng ganon? Opo, meron po. Bali, hindi ko makalain na mabibigyan ako ng pambili ng bigas. May nagbigay siya. May nagbigay. Hindi ko makalain na. Sabi ko, wag na po. Nagbigay po siya ng pambili ng bigas. Natutuwa ako kasi sabi ko, ayoko nga tanggapin, pero sabi ko, deserve mo yan kasi bihirang katulad mo. Kaya natutuwa naman po ako na ayos talaga po. Nilagay niya sa kamay ko talaga. Pinilit niya talaga po ako. Eto si Professor Gabby Lopez na nakikinig sa atin. Sabi naluluhad daw siya sa naririnig niyang kagitingan mo, Ronald. Honesto ang tagapaglinis diyan sa NAIA. Sabi ni Professor Gabby Lopez. Ronald, ilang taon na yung mga anak mo? Bali, isa 21, 92 po yung panganay ko. Isa naman, magka-college na po, accounting, second year college. At isa, magkatapos ng high school. Kaya sa sobrang kahirapan, natigil po na pag-aaral siyang anak ko. Tsaka isa, accounting po, napakahirap po na profession. Pero talagang pinaghihirapan ko pag na makatapos. Sabi ko sa mga anak ko na ganito lang yung tatay nyo, kaya kailangan pagbutiin nyo. Igagapan ko kayo hanggang sa abang buhay ako, kahit na alam niyong puro loan ng tatay nyo, walang natitira sa sahod kasi nga lahat ng London ginawa ko na loan dito, loan doon. Kaya talaga, no? Kaya na po may pakain sa anak ko. Utang na naman po kasi doon lang po ako nagigipit sa sobrang hirap. Kasi sabi ko nga, kahit na dumating yung mga pagkakataon na kailangan ko ng pera, ayun na, pambayad mo na sa mga loan mo. Pero hindi ko pa rin naisip, sabi ko nga, masama po kasi yun. Sabi, mas maganda yung nakakahiram ka kahit may tubo. Importante, wala kang nilalabag na masama o kumukuha ka na hindi sa'yo po. Wala kang nilalamang ang iba. Nako, mamaya makakausap namin si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Ronald, baka okay lang ba sa'yo kung may mga magbibigay ng tulong sa inyo, lalo na sa mga anak mo sa pag-aaral? Ay, kung ano lang po, opo, kasi para po sa, hindi lang po para sa akin, kung sa mga anak ko lang po, kasi sabi ko nga talagang sabi ko nga kung pag-aaral lang hindi ko kayang sila makatapos, pero dahil sa prosiko talaga sila makatapos, kung may tutulong naman po, maraming salamat po. Kaya sabi ko nga, yung ginagawa ko naman po, hindi naman po dahil sa aking pagkabayan, gusto ko lang pong tumulong sa kapwa. Saka hindi lang naman po yung mga Pilipino na popular natin, may mga banyaga rin po natutuwa at nagagalak na napakapangit ng inahin ng airport, pero sila nagulat sila kasi siguro mga 10 foreigner na ang napulutan ko na cellphone, pera, alahas at pinasila ako. Binibigyan nila ako ng pabuhay. Sabi ko, ang pabuhay ang ibigay nila sa akin, ipagkalat nila sa kanilang bansa na mga Pilipino. Pwede ka na mag-senador. Nanakaw. May natitira pa pong mga katulad namin na mga Pilipinong gumagawa ng kabutihan. Ikaw pala'y taga Norsagaray, Bulacan. Doon ka umuwi? Opo, bali, nakikiupa lang po kasi wala po kami sariling lupa. Bali, ang layo Bicol po ko, tapos Antiquino po ako. Opo, Bisaya. Kaya may kukonekta ka rin namin sa Department of Housing kay Secretary Jerry Acosar para ma-prioritize ka sa pabahay. Mas maganda, malapit dyan sa airport, dyan ang trabaho mo. Oo nga. Yun ang mga dapat na itong mga batang itong mga katulad ni Ronald ang nabibigyan ng ayuda. Talaga. Yung ayudang pangmatagalan dahil ito yung nagsisipag tapos ay magandang larawan pa ng mga mabuting Pilipino. Salamat, Honesto, Ronald Gadayan. At nasa amin naman ang number mo. Amin ang number mo. Ililink up natin yan sa mga dapat. Pwede. Pwede. Sige.
Pinabati ko po lahat ng katrabaho sa NAIA Terminal 2, mga janitor, mga kasamahan ko. Sabi ko nga gawin nila akong inspirasyon. Yung nangyayari sa akin, magagawa nila. Sana lahat ng empleyado sa airport maging tapat. Hindi lang naman lahat ng Pilipino maging tapat po. Kasi sabi nga nila, mas maganda yung pinaghihirapan kaysa kumukuha tayo ng hindi sa atin. Una, mahalin natin trabaho, Diyos at pamilya. Kung naiisip natin lahat yun, hindi po tayo makagawa ng hindi maganda sa ating kapwa. At binabati ko lahat, ang aking asawa, si Rosalie Cadayan, si Hazel Ann, si Harold, lahat ng mga taga Masbate at Atiqueño. Mabuhay po kayo. Okay. Ang Cadayan po, proud po ako na maging bayani at Garon Kagatingan po. Maraming salamat po sa inyo, Jerry Baha at si Katunying po. Maraming salamat, Ronald. si Ronald. Ayan, gwapo. Gwapong-gwapo. Ayan. Dumami ang lahi mo. Marami pang katulad mo dyan sa Terminal 2 sa NAIA. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! Direk, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Attorney Harry Roque itinurong utak sa polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa 4 na DDS vloggers na pinaaresto ng House Tri-Committee susuko sa komite. Araw ng Kagitingan, pangungunahan ng Pangulo sa Bataan. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan. Business community nababahala sa seri ng kidnapping sa mga negosyante sa Metro Manila. Sasakyan ng BJMP inambush sa Parañaque para itakas ang Chinese detainee. Jail officer sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:16 ang ating oras. This time check is brought to you by Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23. Holiday, araw ng Kagitingan. Saan kaya, sabi mo kasi kumbachero, hindi bawal mangampanya ngayon. Hindi bawal. Kahit na holiday, Hindi. nasa 17 and 18 pa sa Holy Week. Huwebes Santo, Biyernes Santo. Yun ang bawal. Si Secretary Ben-Hur, dating Secretary Ben-Hur Abalos ay makakasama natin via Zoom. Secretary Ben-Hur, magandang morning. Good morning. Si Ka Jerry at si Katunying po ito. Magandang umaga po, Jerry at Katunying at lahat po ng mga nanonood sa 2x2. Aba, mukhang nakakapahinga kayo. Wala ba kayong schedule ngayon, Sec? Paalis na po ako, papunta po ako na Laguna. Aba, doon ho ba ang ikot ngayon ng alyansa? Ako lang po, may mga kakausapin lang po ako. Ganun po ba? Medyo nag-choppy lang ng konti yung signal natin. Pero narinig nyo kanina, sabi nga namin araw ng Kagitingan ngayon, kaya kanina isang magiting na
janitor diyan sa Naiya ang nakausap natin. Makailang beses kumbachero binanggit niya? Hindi niya na mabilang pero nasa mahigit 6 na milyong piso na raw yung halaga na naisaw sa uli niya. Mga napupulot niya at naisosoli. Ganon yung mga napakasarap tulungan, Attorney, Secretary. Talagang napakagaling po, napakahusay at talagang simbolo po ng talagang simbolo ng Pilipino, yung kanyang mga tao po. Napakagaling. Oo, at sana dumami pa ang lahi niya. Sabi nga namin ilalapit namin kayo kay si Ronald yun. Sabi namin ilalapit namin kayo kay Senatoriable Secretary Benhur Abalos para kung baka may maitulong sa iyo. Sabi ho namin kanina sa kanya. Opo. Sana lang, wag ako na maano ng COMELEC dahil meron po tayong election ban. Pero, ano po, ako po'y pumupugay sa kanya at hindi mo bali mag-uusap tayo. Opo, okay. Kumusta ho ang pag-iikot ninyo, Secretary? Mabalita namin, pinakahuling kausap ninyo grupo ng mga magsasaka. Opo, dito po kami sa Kabanatuan sa Nueva Ecija kahapon at actually may mga hinihingi sila mga hinaing sa gobyerno, no? Tungkol po rito sa presyo ng mga palay, no, ng mga bigas na talagang sinasabi nila talagang mababa. Kung kaya't tayo nakipag-set ng appointment sa National Food Authority at nakipagdayanan po tayo sa kanila. Sa NFA, no, kay NFA Administrator Lacson at sa lahat po ng mga magsasaka. Grupo ng mga magsasaka po. Oo, mukhang yan ang problema ngayon. Magkano kumbatsero yung nagiging presyuhan ng palay? Ang presyo ngayon ng palay dyan, nagka-14 pesos na lang po per kilo eh. Naku po. Totoo po yun. Ano po ba ang naiisip nyo remedyo dyan, Secretary? Ito po yung pag-amita ng rice clarification. Malinaw ba po tayo? Okay ba? Yan po, naririnig po namin kayo. Klaro po ngayon. Okay, ang rice clarification kasi nung ginawa noong 2019, ang naging papel ng NFA noong araw ay bibili ng magandang presyo sa mga magsasaka at ibebenta sa publiko direkta. Pero nung ito yung pinasatong rice clarification, tinanggal na po yung kapangyarihan na yan. Ang papel na lamang ng NFA ay bibili sa magsasaka at ito'y iimbak o ibabuffer sa isang bodega at ito'y distribute kung meron lamang calamity. No? Pwede niya lang ibenta ito kung meron tinatawag tayong rice emergency o kung may spoilage. Kung kaya ang magandang i-amyenda rito, ka Jerry at ka Anthony, ang mangyayari, pagbili mo ng magandang presyo sa farmers, dapat bigyan ulit ng kapangyarihan ang NFA kaagad, direkta lang ibenta ang mga bigas sa publiko. Kaagad, no, para umiikot ang pera. No? So yun ang magandang amyenda na pag-usapan namin kahapon. Ibalik yung dati ng ginagawa, Secretary. Ngayon nga ang problema, yung napakaraming bigas na nasa bodega ngayon ng NFA na ino-offer sa mga LGUs na hindi naman ho nakukuha at mukhang kokonti rin ng LGUs na nag-a-avail. Ayun, namumroblema dahil hindi ho maibenta ng direkta sa market, sa publiko, dahil nga ho dun sa rice tarification, Secretary. Tama po kayo. Kaya nga ito'y sinangguni at tinawagan po rin si Secretary Kiko Laurel. Pareho po kami ng pananaw. Isipin lang natin kung ilang trucks ng NFA yan iikot sa mga magsasaka, bibiling kaagad ng kanilang bigas, i-process ito at kaagad ibebenta sa publiko. Umiikot yung pera mo, ang dami mo na serbisyo ang kaagad ng mga magsasaka at ang mga publiko ngayon ay makaka-avail ng murang bigas. Ika nga, no? So isa ito sa mga dapat kaagad amyendahin. Pero of course, yung the right to import, dapat wag lang ibalik yung tama na yun. Wag lang siya mag-import. Ano na lamang tayo,
dito lamang sa role ng NFA sa pagbili dito sa ating mga magsasaka at lakihan ng kanyang pondo. Napaka-importante sa lahat nun. Laking bagay po nun, Secretary. Ito pala, more than 6 million kabans o bags ng 50 kilos po ito. More than 6 million 50 kilos na bags ng bigas ang nasa mga bodega ngayon ng NFA na nanganganib na masira. Kapag hindi po na-dispose kaagad. Kung wala po sa batas ngayon yan, yung kasalukuyang rice tarification law, na nakakalungkot dahil kaka-amyenda lang po niyan, Secretary, katatapos ng amyendahan last year, hindi pa isinama yon, total emergency naman. Hindi po ba po pwede na ang Pangulong Bongbong Marcos, total may emergency declaration naman, na ipadispatcha po ito through partners, ito pong bigas na ito at lower price like 33 pesos per kilo ang bigas? Well, sa totoo lang po, pwede under the na meron silang kaagad ibenta kung may emergency. Kasi ang nakalagay sa batas, pwede siya mag-buffer within 15 to 30 days. No? So siguro mga 460 to 900,000 metric ton, pwede siya magtabi. Ang problema nga kamukha niyan na gagamitin lamang ito sa calamity, sa mga bagyo, disaster. Pero kamanyan, na-imbak masyado madami, no? Kailangan talaga ibenta ito para wag ma-spoil ito. Pero kung ang gagawin natin, ka-Anthony, tatanggalin na ito. Dapat to talaga, only for imbakan, dapat direkta na kaagad ibenta. Direkta na. Lang sa ganoon ay yung mga magsasaka natin, maibenta kagad nila sa NFA at hindi naman sila masyadong malugi. At ating mga publiko ay talagang kaagad ay makakabili kaagad ng NFA sa magandang halaga rin. So, it worked both ways. At ang sabi nga namin ni Secretary Kiko nga sa akin, isipin mo, Benhar, kung ilang trucks, libo-libong trucks buong Pilipinas, iikot yan sa mga kasulok-sulukan. Masiservisyohan natin ang mga magsasaka natin. So yun po ang naging resulta ng aming dialogo kahapon. Napakaganda po ng nangyari dito dahil nag-agree ang NFA at nag-agree po ang mga magsasaka. Napaka-importante ng ganyang mga dialogo talaga, lalo na yung direkta sa mga magsasaka. Sa land conversion ho ba, Sec Benhar, hindi ho ba nababanggit sa inyo ng mga magsasaka yan? Yung maramihang conversion ng lupa? Well, alam nyo, sa totoo lang, at dito tayo matakot. Kung tuloy-tuloy ito at ang ating mga sakahan ay mag-subdivision na, nakakatakot yan. Dahil dapat talaga bigyan ng prioridad at bigyan ng insentibo ang ating mga magsasaka at bigyan talaga ng suporta. Kasi kung ito mangyayari, magbebenta na lang lupa yan. At baka lalo mangyari, puro imported na ang kakainin natin. Hindi na wala tayong food security at self-sufficiency. So, kaakibat dito, importante ang maipasa ang Land Use Act na ma-identify natin ang mga agricultural land natin, residential natin, industrial natin. At sa agricultural mo naman yan, ibuhos mo na dyan ang infrastructure, ang road network, farm-to-market road, etong irrigation, etong mga strategic na lalagay mo, mga drying, etc. No? So, napaka-importante yan. Pero may safety mechanism naman yan. Every 5 years, it will be up for review naman yan. Well, kailangan talagang natututukan ng sektor na agrikultura, hindi lang ng executive. Yun, sa parte ninyo, kung kayo'y papala rin sa legislature, maipatupad, magkaroon ng mga batas na susuporta talaga sa ating mga magsasaka. Sec Benhur, salamat po sa inyong oras at sa inyong pag-iikot. Well, maraming salamat kay Jerry at Anthony. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po, si Secretary Benhur Abalos. So, sa Laguna sila ngayon, no? Laguna. Abangan ninyo dyan, mga taga Laguna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:34.
This time check is brought to you by Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ibinunyag ng vlogger na si Vicente Bengcalo o Pebbles Cunanan na si Attorney Harry Roque ang nasa likod ng kontrobersyal na deepfakes video na nagpapakita ng paggamit ng cocaine ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagdinig ng House Tri Committee kaugnay ng misinformation, sinabi ni Cunanan na ang tinaguriang pulveron video ay in-enhance para magmukhang si Pangulong Marcos ang nasa video upang sirain ang kredibilidad at bahagi ito ng destabilization plot. Ikinuwento ng vlogger na pinlano ang pagpapalabas ng video sa isang private dinner sa Hong Kong noong July 27, 2024 pagkatapos ng isang pro-Duterte rally kasama ang ilang vloggers at personalities. Ipinakita rin sa hearing ang larawan ng dinner kung saan kinumpirma ni Cunanan na nandoon sina Attorney Roque, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong, dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Lorraine Badoy, Sasot at iba pa. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Bahagi ng interpellation ni Congressman Romeo Acop kay Pebbles Cunanan. Kinontempt ng House Tri Committee ang 4 na social media influencer matapos muling isnabi ng subpoena sa kanila para dumalo sa pagdinig hinggil sa fake news ng walang legal na dahilan. Ipinaaresto po dahil sa makailang ulit na hindi pagdalo sa hearing ng House panel sina Sas Rogando Sasot, Lorraine Badoy Partosa, Jeffrey Celis at Mark Lopez. Nakontempt ang vlogger na si Mark Lopez dahil sa pagpo-post nito ng paninira sa panel matapos ang naunang pagharap nito sa ikatlong pagdinig. Iniutos ng House Tricom na idetene ang 4 sa kamara hanggang sa matapos ang pagdinig hinggil sa fake news. Sa nasabing hearing, nangako ang Meta na siyang parent company ng Facebook na tutulong sa paggawa ng regulasyon para labanan ang pagkalat ng fake news na itinuturing na ngayong krisis na dapat na matugunan. Kaugnay niya, nasa linya natin si Congressman Johnny Pimentel ng 2nd District ng Surigao del Sur at siyang presiding officer ng House Tricom. Kong Johnny, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Congressman, magandang morning. Congressman Johnny. Babalikan natin ang linya kay Congressman Johnny Pimentel. Samantala, kusang loob na susuko daw sa Kongreso ang vlogger na si Mark Lopez matapos patawan ng contempt ng House Tricom kasunod ng umano'y malisyoso niyang post laban sa komite. Sa exclusive interview sa DZRH Balansyado, iginit ni Lopez na handa siyang humarap sa komite para ipaliwanag ang kanyang panig. Nanindigan din si Lopez na hindi na siya kukuha ng abogado dahil naniniwala siyang wala siyang nilabag na batas. Sa totoo lang, ayoko na rin yung kumuha ng abogado dahil una-una, ako'y naniniwala na wala naman talaga akong nilabag, wala naman akong ginawang masama. And wala rin akong tinatago, wala rin naman akong kahit yung mga paratang na bayarang vlogger, o parang narco vlogger o pogo,
vlogger, kahit halugugin naman nila yung aking kabahayan, wala naman silang makikita. Vlogger na si Mark Lopez. Sa ibang balita, nababahala po ang business community sa mga ulat ng kidnapping sa mga negosyante sa Pasay City. Kasunod ito ng huling insidente ng pagdukot sa isa ring negosyante sa isang seafood restaurant sa Pasay. Ayon kay Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, former President Cecilio Pedro, bagamat hindi miyembro ng kanilang samahan ng biktima, ngunit marami sa kanila ang nakakakilala, kaibigan at natulungan nito. Sinabi naman ni Philippine Chamber of Commerce and Industry President Enunina Mangyo na hindi rin nila miyembro ang biktima, pero aminado na nananatiling concerned din ang kanilang grupo ang insidente ng pagdukot. Paliwanag ni Pedro at Mangyo, makakaapekto ang mga negatibong pangyayaring ito sa kanilang negosyo at posibleng matakot din ang iba pang mga investors. Napigil ng mga otoridad ang tangkang pagtakas sa isang Chinese na manoy leader ng sindikato sa Parañaque. Pabalik na ng BJMP facility ang suspect na si Hu Yang. Sino? Hu Yang, kasama ang 2 jail personnel mula sa hearing ng harangin ng isang black sedan at multipurpose vehicle lula ng 11 armadong lalaki. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, nagpalitan ng putok ang 2 grupo, ngunit agad ding rumesponde ang SWAT. Bigong maitakas ang suspect at nadakip din ang 6 na lalaki na sangkot sa naturang rescue plan. Itong klase parang pelikula ito, ano? Si Hu Yang. Sino? Hu Yang. Hu Yang na naaresto nung nakarang taon ay tinuturong leader ng mga sindikato ng sangkot sa kidnapping, carnapping, extortion at gun running activities. Deklaradong regular holiday ang araw ng kagitingan o Day of Valor ngayong araw, Abril 9. Ito'y sa bisa ng Proclamation No. 727 na inilabas sa linsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng naturang proklamasyon, inaanyayahan din ng publiko na makiisa sa 2025 Philippine Veterans Week mula April 5 hanggang 11 na pinangungunahan ng DND at ng PVAO, Philippine Veterans Affairs Office. Ang araw ng kagitingan na itinakda bilang pagbibigay pugay sa kadakilaan ng mga sundalong Pinoy at Amerikano na nakapaglaban noong World War II. Sa paano yung mga magigiting na Medal of Valor awardee? Halimbawa si Colonel Ariel Querubin. Hindi ba niya araw to? Araw ng kagitingan to. Si General Bob Bacaro. Araw din na iba pa. Samantala, pangungunahan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang 83rd araw ng kagitingan sa Mount Samat National Shrine, Pilar, Bataan. Sa araw na ito, kinikilala at pinararangalan ng mga sakripisyo ng mga veterano at sundalo na lumaban at nagprotekta sa bansa lalo na noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay PVAO Assistant Secretary at Deputy Administrator Domingo Carbonel Jr., ang pagdiriwang ng Day of Valor ang pinaka-highlight ng Veterans Week celebration. Namumurong tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Abril. Ayon kay Meralco Vice President and Spokesperson Joe Saldarriaga, iti dahil sa posibleng mataas na generation at transmission charges sa gitna ng mainit na panahon. Paliwanag pa ni Manong Joe, ang mahigpit na supply na situation na nagtutulak sa pagtaas ng presyo sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market, dahilan para umabot sa 5 pesos and 34 centavos per kilowatt hour ang singil nitong Marso, pinakamataas sa nakalipas na 7 buwan. Susunod! Dito mo! Sino itong aktor na apektado pa rin daw sa kanilang breakup ng kanyang dating girlfriend na actress kahit taon na nang sila'y maghiwalay? Yung larawan daw ng ex ay hindi pa rin tinatanggal sa kanyang silid. Aba? Para palang si paring Ray ito eh. Oo. Yung larawan sa kanyang silid. Yung larawang kupas. Ay hindi pa rin tinatanggal sa kanyang silid. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:51.
balita sa DZRH. Pangunahing balita. Muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Binuksan na po ito noong Pebrero 1, kaya't maaari na magsumite ng entry sa mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional photographers na may edad 16 pataas. Sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco, layunin ng photo contest ngayong taon ay ipakita ang mahalagang papel sa ekonomiya ng mga infrastructure projects gaya ng highway, tulay, seaports at airports. Maring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya. Ito po yung conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at tatanggapin po ang entries hanggang July 31 lamang. Samantala, ito po naman ang ating... Asan na ba yan? Ito. Flash Report. Flash Report! Nako, isang jeep na wala ng preno. May mga nasagasaan diyan sa San Juan. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, dalawa itong nakabulag na rito. Conscious naman at nakakausap isang motorcycle rider. Tapos isang may katandaan ito, senior citizen na lalaki. Isang pedestrian ito. Ito yan sa tawid lamang ito ng Pure Gold sa Agora, lungsod ng San Juan. Ito yung makaraang matrasan sila ng isang pasaherong jeep na pakyat sana dito sa Pure Gold. Itong isang grocery family yan dito. Mayroong parking area. Ba't paatras? Paatras, Edniel? Paakyat sa parking, Jerry at Anthony. Paakyat. Tapos nawala ng preno. Naku po. Nawala na ang control yung driver habang paakyat doon sa pinakarampa. Saka dito umatras. Naku po, Hindi lamang itong mga sinasabi natin mga pedestrian, kundi maging isang tindahan dito ng iba't ibang goods para sari-sari ito. Jerry at Anthony, mabuti na lamang itong pinakatindahan, magbubukas pa lamang sila. Dahil atin ngayon, medyo late magbubukas, ay mabukas pa lamang yung kanilang kapita ko lang yung ilan sa mga witnesses. Boss, magpapabukas pa lang kayo nung bumangga. Ito si Lolo, ano siya? Tawag niyo ba siya? Ito nabanting kasi ang kaso ko nandun na siya eh. Pedestrian si Lolo. Opo. Naglalakad siguro dito. Sa mga tauhan ditong tindahan na ito. Wasak itong pinaka-gate habang may minimal damage sumiran sa mga property. Pero ang inasabihan natin ngayon ay pinapantayan din ay itong matanda rito. Nakakausap mo siya at sinasabi niya, Jerry, actually ay taga rito lang siya malapit at kami dinamagod siyang lugar. Pero hinahayaan na natin na kumausap sa kanya yung mga rescue personnel dito. Oo. Lamang at mayroon dito isang parang bubolong sila tapos si... Bali, ilan yung nakikita mong mga injured dyan, Edniel? Isang rider Mayroon pang may matanda pa sa likod na nakikita ko. Yun, ihimas ng isa. Yan yung pinaka-naatrasan. Dapuning at Jerry. Darating dito, itong police ng San Juan para magsagawa ng siyempre ay pag-alalay at imbestigahan na rin itong insidente. Maliban doon sa binakot properties, isang motorsiklo, 2 sasakyan, yung isang coaching kulay pula na nasa gilid, tinamaan din? Tinamaan din yan. At maliban doon sa kotse na yan, sa kabilang side ng jeepney, tinamaan din yung isang sasakyan din dito. 2 sasakyan, isang motorsiklo. Tapos ito, yung 2 nating mga injured na kababayan. Yung pinaka-driver nitong jeepney, nakita ko lang. Sige, kuya. Pakikwento naman, sir. Saglit lang, ano nangyari doon sa sakya mo? Kuya, packet po ko na Pure Gold. Bali, nabitin po ako ng primera. Umalis po yung primera. Mag-preno na ako. Bigla po pumutok yung preno. Sa tarantang ko rin, nagdire-diretso na. Ano kayo? Wala kang biyahe ngayon. Papapark ka lang sana. Magpapark lang po sana ako sa Pure Gold eh. Kasi coding yung jeep ko eh. Coding din. Yung pinakapakaram kayo?
Alan Ocampo po. Alan Ocampo. Siya yung, Mataas ba yung driveway, Edniel, ng Pure Gold? Mataas. Oo, mataas. Di na po pasok isa kong video, pero mataas. Nandun na siya, nakasampa na siya rin sa pinakarampa. Mawalan ng preno. Mabuti na lang din, at binabagit niya na pwede siya. Wala siyang ibang sakay, maliban doon sa kanyang babaeng pahinante. At silang dalawa lang at saka ilang materyales yung naman ng jeepney. At siguro kung hindi na natin siya hinahanap, pero imagine na lang natin kung hindi holiday ngayon, mas maraming tao rito. At maaga rin nagbukas itong tindahan, baka mas marami pang pinsala ito. Grabe yung itsura nito eh. Apektado na rin. Ibaloy ng trapiko mula doon sa lungsod ng San Juan, coming from Domingo, padaan dito sa Benjamin Street, papasok sa lungsod ng Mandaluyong, ay unti-unti na rin nagsisikip ng mahagya. Kiftari ng trapiko sa lugar. So sa ngayon, kararating dito na San Juan Police. At tabayaran natin yung magiging development. Mabuti na lamang at yung sa binabanggit ko yung isang rider at si Lolo, walang unconscious dito, nakakausap pa sila at susubukan ng rescue, mahatak ng ating mga police at rescue team itong matanda na hindi pa rin maialis doon sa kanyang pagkakaupo sa likuran mismo ng umatras sa walang kontrol ako ang pasaherong jeepney. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ingat po. Holiday ngayon. Alam natin, magsisialisan, may mga pupuntahan. Ingat-ingat po sa biyahe. Kuya Brian Datuin at Ate Maybe Datuin, good morning. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!